Tahi ko ang Filipinian na dress na ito. Sinuot niya na muna sa okasyon na kanya pupuntahan. Pero binalik sa akin kasi medyo nahabaan ko ang figure niya. Kahit ako ay namasdan ko rin na medyo mahaba nga ang figure. At sinimulan ko na nga tastasin ang damit dahan-dahan lang sa pagtastas para hindi malaspag ang tela. Parang ako naspag na. Charos lang. Hoy! At matapos ko nang matastas ang parte ng waistline, isa-isa kong tinanggal ang mga stick bone. Para pag pinutulan ko na o gupitan ko na ang tamang sukat ng figure dito sa waistline, hindi natatama sa ating gunting. Nagbawas ako halos ng 1 inch para tumama na yung figure sa waistline. Dahil sa aking pagbawas, pati itong drape na aking ginawa ay inadjust ko rin, medyo inangat ko o tinaas ko ang dulo nito. At isa-isa ko nang kinakabit ang bawat linya ng aking ginawang drapings sa pamamagitan ng invisible stitch sa kamay. Medyo mabusisi ang pagkabit nito. Kailangan kasi na hindi tumagos yung sinulid mismo sa guhit ng drape para hindi siya makita. Naalala ko lang noon, nung nag-uumpisa pa lang ako sa pagtatahi ng ganito. Lagi akong pinagtatawanan kasi tumatagos yung sinulid sa ibabaw ng tela na aking ginawang draping. Dahil sa maiksi ang aking PC, pinapasa ko na lang yun sa iba. Pero paano ako matututo kung hindi ko pagtsatsagaan, o diba? Kaya nang nagsimula ako ng sarili kong collection sa paggagawa ng mga damit, obligado ko talagang gawin ang mga bagay na inaayawan ko noon at ngayon ay dapat ko nang pagpraktisan. Gaya nga ng sabi nila, paano ka matututo kung hindi mo susubukan? Ika nga, lakas loob lang. At nang matapos ko ang pagkabit ng mga draping, so guguntingin ko na at babawasan ko itong mga sobra-sobrang tela na nagbadbad. Simulan na ang pagpapasada sa aking makina. Matapos pasadahan ay sunod naman ay guntingin natin yung mga sobra-sobrang tela. Isa-isa ko na din binalik yung mga stick bow na tinanggal natin kanina. So ngayon ay umpisan ko ng ilalak ang bawat stick bow na aking linagay. Hindi ko na pinakita ang paglagay ng skirt kasi baka humaba pa ang video ito. So ayan na nga, natapos ko na ang pag-adjust ng figure nitong dress. Ngayon naman ay sisimulan ko ng mag-layout ng lace part ng waistline. May sequence na pala ang lace na aking ginamit. Pero para maiba, dinagdagan ko ng mga rhinestones, beads, at saka yung mga ritasong tulle na ginawa ko parang petals. Sa pag-layout ng damit, kailangan ng maraming pins para kung sakaling gusto mong baguhin ang forma or design sa paglalagay ng lace or applique sa damit ay pwede pang baguhin. So ganun lang po. Sa mga nag-iisip kung ilang beses na ba akong natusok ng pins, maraming beses na po. Pero hindi na po ako nasasaktan. Dahil sa ilang beses ka nang paulit-ulit na nasaktan, naging manhid ka na rin. Nag-cut out at naglagay na rin ako ng beads sa lace. Akala ko sapat na yung aking mga ginawa. Nagkulang pa pala. Parang ikaw, ang dami mong pagkukulang. Charos! So ngayon naman, mag-layout ako dito sa upper part ng chest. O biruin mo kahit maliit na lace, pwede pang mapakinabangan at pwede pang napang details. At dahil dyan, simulan nating tahiin gamit ng ating mga kamay at sinulid. Dito na masusukat ang iyong tiyaga sa pagtatahi. Masusing gawain na itong part na ito sa pagkakabit. Ang tanging kalaban mo rito ay antok at matinding pakiramdaman na hindi magtagos yung karayom sa lining. Diba? Ganun yun. Naglagay na rin ako ng tig 3 pirasong cut beads at ginawa kong running sa bawat drippings na aking ginawa. Sundan nyo lang po kung paano ko siya kinakabit isa-isa. Matapos sa harap, dito naman tayo sa likod. O diba? Para hindi chismis na sa harap lang ang design. Same procedure, 3 pirasong cut beads, at saka ikakabit, isa-isa siya. Dito sa drippings na aking ginawa. Matapos naman yan, ay sunod ko naman gagawin itong Filipiniana sleeve. So, umpisahan ko na maglagay ng lace or mag-layout, gamitan ng pins.
Naglagay rin ako dito sa taas sa pakurbang shape ng Filipiniana sleeve. Sunod, itatahin na naman gamit ang mga kamay. Para sa dagdag detalye, gumuhit ako ng parabang seaweeds. Yung parang nasa dagat. Charos. Parang ganun. Saka ko lalagyan ng mga sequins at beads. O diba? Ipapakita ko lang po kung paano ko siya ginagawa. Sa mga beaders na tulad ko na gumagawa rin ng mga ganito sa paglalagay ng mga beads ay basic na lang sa kanilang paningin. Walang mali sa pagbibeads. Sadyang kailangan lang ng creativity or imagination kung paano mo siya i-execute sa damit. Halos pagkatapos ko na rin ang pagkakabit ng mga beads at sequence sa Filipiniana sleeve. Eto na po siya. Tinahi ko ng plain, ibinalik sa akin dahil mahaba ang figure, binawasan at tinama ang sukat ng figure. Ang ending, napagdesisyonan ng may-ari ng damit na palagyan ng beads o kaya pagandahin pa with details. Na akin naman pinagsang-ayunan kasi racket na ito, di ba? Dagdag income pa. Para sa susunod na gagamitin niya ay naiba na ang itsura ng kanyang Filipiniana dress. Kung nagustuhan niyo ang aking gawa, please follow and share, likes, comment. Maraming salamat po sa panonood.